Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Pinapaganda na ang Pilipinas. Sa pakikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community sa Busan, South Korea, binigyan diin ng Pangulo na layunin ng kanyang administrasyon na gawing opsyon na lamang, hindi na pangangailangan ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito na ito na yung bulatic moments ang tawag ko nito. Parang I don't know if you can call this budol. Bola. Pagka naayos po natin at mapaganda natin ng mabuti ang Pilipinas, meaning hindi yung physical beauty kundi yung ekonomiya ito. Yung maraming mag-invest. Traveling abroad and working abroad will be a choice. Dahil gusto nyo, hindi dahil wala kayong mahanap na trabaho sa atin. Paano sila makahanap ng trabaho dito na wala naman mag-invest dahil sa korupsyon sa administrasyon ninyo? Tapos sabi niya, it will never be, hindi na choice kundi, ay nako. Ani ni Marcos, patuloy ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho upang pagandahin ang Pilipinas at magbigay ng magandang oportunidad sa sariling bayan. Ang sarap pakinggan, di ba? Kaya yan po ang aming hangarin. Poros lang kayo hangarin. Ito na yung hangarin nyo nung nagkakandidato pa kayo. Naka 3 years na kayo hanggang hangarin pa rin. Ang galing. Kaya yan po ang aming hangarin. Magtratrabaho para pagandahin ang Pilipinas. Galing. June 30, 2022 nung inauguration niya. Ang gandang pakinggan. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Di ba? Pumalakpak tayo. Wow. Kasi ang campaign promise niya, bayan babangon muli. Yang sinasabi niya na yan, sa South Korea, yung Busan, sinabi niya na noon, kampanyahan. Working abroad will be a choice. Yung gusto lang. But pag nako ang nakaupo, we will generate a lot of jobs. At ang Pilipino hindi na aalis dahil may trabaho sa Pilipinas. Ganyan yung pangako niya. Tandang-tanda ko pa. Natapos ng kanyang 3 taon, ganyan pa rin. Pinapaganda daw ang Pilipinas. Anong nangyari ngayon? Is it gumaganda o pumapangit ang Pilipinas in terms of our yung investment confidence? Dumarami ba ang nag-i-invest o kabaliktaran? Nagrereklamo na po ang ating mga negosyante, umaaray na po sila dahil bagsak na bagsak ang investment confidence sa Pilipinas. Sigurado ako nito, mapipilitan pa rin ang ating mga kababayan na magtrabaho sa labas. I can relate to this dahil ang kapatid ko, panganay namin, napilitang nagtrabaho sa labas Kaya lang, hindi niya nakayanan dahil mahirap. Mga pinsan ko, mga pamangkin ko, ang dami nasa labas. Nagtitiis, nagiging katulong. Kahit anong trabaho na lang yan. Kaysa yung wala. Kasi sa Pilipinas, wala, kakaunti ang opportunities Tapos, sinabayan pa ngayon tong administrasyong Marcos na talamak ang korupsyon. Kaya, malala ko yung reklamo ng Governor ng Employers Confederation of the Philippines. Ano na yung pangalan niya? Nakalimutan ko na.
Noon, nung wala pa itong corruption issue na ito, ang daming mga foreign investors nagtatanong. Interesados sila sa Pilipinas. Nung pumutok na ang korupsyon, wala na daw bumibisita. Wala na daw, zero na daw ang nagtatanong kung paano sila makapagnegosyo sa Pilipinas. Very basic yan eh. Kung ako yung negosyante, why would I invest my money in a place kagaya ng Pilipinas na baka mauwi lang sa wala yung ano ko dahil nagkakaroon ng political instability. Kaliwat kanan ng mga rally. May mga hungihong o may mga haka-haka. Baka mag-kudita, baka mag-military junta. Tapos nangyari na yung sa Nepal and Indonesia dahil corruption, dahil bad governance. Nagkaroon ng marahas mga rallies. Bakit ko isusugal ang aking pera sa sitwasyon na ganito sa Pilipinas? Wala talaga. Kaya grabe naman ang ating Pangulo, talagang he's really trying hard. Kaya lang I don't know kung naniniwala sa kanya yung mga tao doon na nakinig sa kanya. Kawawa ang ating bayan. Kaya tama si VP Sara yung sabi niya, God save the Philippines. Bago pumutok ang corruption scandal. Yun ay sabi niya, God save the Philippines. At ito na, pabulusok na po tayo. I don't know, magkano na ang peso to dollar rate ngayon? Basta nakaabot na ng 59. Once na sumasadsad ang piso, magkakaroon ng inflation, apektado ang lahat. Dahil ang isa sa dahilan bakit bumabagsak ang peso, bad governance. Corruption. Tapos ginagawa kunuhay ng investigasyon. Kaya lang, ang investigasyon nila is propaganda, sabi ni Atty. Vic Rodriguez. Pantabon lang, pang cover up. Wala naman silang totoong commitment para huliin ang mastermind. Ang mga malilit na isda, yun, kaya nilang kasuhan, ikulong. Ang mga mastermind, wala. Huwag na tayong umasa sa ICI. Kaya let's just pray na malampasan natin ito dahil kawawa ang taong bayan pagbagsak sa ating ekonomiya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo gero, so mag-atop na ni siya. Patuloy ko na. Karon man nagkit sa pag-atop, so may nagit siya nga atop kay kuha man naman. Salamat sa Ginoo og sa nagtabang nga sen. Dagan jud kayo salamat. Dili na ko maulanan kay nakahuman ako og atop. So pila da imong anak? 2 ka buok. Tanan na naga-eskwela. Tanan naga-eskwela. Oo, so pila na da imong edad? 30. 30 na ka. So kuan gyud. Unsa day inyong panginabuhian, inyong trabaho sa imong bana? Ang trabaho sa akong bana magtanom og mais o mag-garden sa carrots. Ora. Lagi ba? Kay ang pag-garden kuan mangyapon usahay bagsak ang presyo. Sa jud.
hinaot unta nga magpadayon ni nga tabang para daghan ang matabangan. So salamat kaayo. Salamat kaayo. So